Sa Senado naman, bantay natin si Mobile Journal Merimon Reyes. Pero bago yan, Merimon, you do have news on the local government of San Juan del Monte, Bulacan, taking over operations from Prime Water. So what exactly prompted the local government to do that takeover? Ano nga bang kwento? Lord Denise, 2018 kasi nang pumasok sa isang joint venture agreement ang San Jose del Monte Bulacan Water District pati ang kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation. So ang plano nila dito magkakaroon ng investments na over billion pesos ito para masiguro na yung mga pipelines na kakailanganin para maabot yung tubig, yung iba't ibang bahagi ng syudad na to, magagawa throughout the years. Actually, parang abot pa yun ng 25 years sana yung kontrata. Pero netong mga lumipas na taon, yung ika-6th year hanggang 7th year ng joint venture agreement, dumami na ang reklamo mula sa iba't ibang residente ng lugar na maduming tubig ang lumalabas sa kanilang mga gripo, paputol-putol ang access ng supply ng tubig, o kaya naman ay mabaho yung tubig. So dito na nakita na may problema at nagdeklara this year ng state of emergency dahil nga doon sa water crisis na nararanasan ng San Jose del Monte, Bulacan, ang lokal na pamahalaan. And in turn, naglabas naman yung board nito ng isang resolusyon na nagbibigay ng emergency power para sa LGU ng San Jose del Monte, Bulacan. And ngayon, parte ng kanilang kapangyarihan na i-take over muna dahil nga may crisis na sila muna yung pansamantalang mga ngasiwa ng operasyon ng mga water facility. So kanina, sinerve na nila formally yung notice of takeover mula sa Prime Water Corporation. Ang nasabi sa atin, wala kasi tayong nakausap na representative from Prime Waters. Pero magkakasama sila doon, nakita-kita sila closed doors. And nakalagay daw doon sa receiving copy, ni-receive nila pero with objection. And ang sabi sa atin ni Attorney Mendoza, City Administrator, ipapadala daw ito ng Prime Water Central Office ng lokal na pamahalaan at titingnan nila kung ano yung mangyayari doon. Pero so far on this case, dahil may emergency power sila, hindi raw maapektuhan yung kaso. And for the meantime, ang sabi, City of the Mayor muna ang pinakamangangasiwa kasama ang Water District. May administration sections rin sila na mamamahala sa accounting ng mga asset na maiiwan, ng mga personnel na maiiwan, and yung mga billings pa na kung ano pa yung kailangang asikasuhin. Pero by June pa sila tatanggap ng bayad mula sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay, Balik sa inyo. Sorry, singit ko lang. Merimon, ito bang takeover may epekto ba to sa supply ng tubig naman ng mga residente? Because, you know, kung iba na yung management, minsan, di ba, iba na rin yung may iaayusin eh. May schedule. Actually, na ba? Go ahead, sorry. transition period nilang nakikita dito is 6 months to a year. Yun yung pinakamabilis na nakikita nila kasi ngayon pa lang hindi na nila kinikilala ang Prime Water. Hindi na kasi renewed ang mayor's permit, hindi na renewed ang business permit. So hindi na nila kinikilala bilang entity ang Prime Water. Ngayon, yung City of the Mayor na ang nangangasiwa. So walang walang nauudlot sa operasyon ng tubig. Matter of fact, ang ginagawa na nila ngayon, pinapabilis na nila yung mga pending projects. Nearly 10 projects pa sa kasama doon, minor and major na mga pipe laying, iba't ibang proyekto pa, ang hindi pa raw nagagawa or hindi pa natatapos ng Prime Waters. And yan yung minamadali ngayon ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan para masiguro na itong 6 months to a year matapos yung mga proyekto and then 1 year from now, maayos na literal na tuloy-tuloy na yung access ng mga tao sa supply ng tubig. So wala namang naudlot doon. Ang naputol pa, which is malaking bagay daw para sa mga residente, hindi sila tatanggap ng muna ng bayad. Sa June na sila ulit magbabayad. Papunta na sa lokal na pamahalaan ng San Jose. And kasama nila dito ang Water District. And kasabay niyan, bago pa nga ito magkaroon ng takeover, ang LGU, nagpapadala din sila ng mga truck ng tubig. Ganun kalala yung naging sitwasyon na kailangan nilang magbalde-balde, mag-ibgiban sila ng tubig para lang masiguro na lahat ng household, lahat ng mga tindahan, kahit pa paano may mapagkukuhanan ng tubig. Oo, gusto ko yung received na may objection. Parang, Yes. tanggapin ko to, pero ayoko to. Parang ganun. Pero hindi lang San Jose del Monte may problema dyan, di ba? Pagkakaalam ko, marami ring bahagi ng Bulacan, Merimon. Taon na Yes. talaga yung talagang pagdurusa nila.
Tama, Lord. And hindi na nauubos daw talaga yung mga reklamo. Kaya ang nasabi naman dito ni San Jose del Monte Bulacan Mayor Rida Robes, sabi niya raw sa Prime Water, it's nothing personal, it's nothing political. Lahat ng ito daw ay kanilang pagtindig na dahil nahihirapan na raw lahat ng tao. And hindi naman na raw sapat na puro mag-iigib na lang ang magiging alternatibong solusyon. At ang nasabi pa nila sa Atty. Mendoza, City Administrator, is simula nung nagdeklara sila na may issue sa bansa since last year, sa bansa sa lugar, may krisis sa tubig, wala raw maayos na communication from the part of the Prime Water. Kaya nalulungkot sila na ngayon na lang daw sila ulit nagkakita-kita and nasa takeover program pa nangyari. Pero yung iba pang mga aspeto dito, mga legal team na raw ang pinaka-aasikaso. Nako. Okay, Marymon, kasi kino-cover mo yung dalawang senador na magkapatid na ang kapatid pa nila ang may pag-aari ng Prime Water previously. No? Pero, Marymon, may narinig ka na bang statement mula doon sa dalawang senador? So far sa ngayon wala pa kasi last year around November nagkaroon ng change of ownership from yung pamilya ng mga senador, even si former Senate President, kung mababanggit yung pangalan, former Senate President Manuel Villar, nagkaroon ng paglilipat na napunta naman ito sa mga na nagmamay-ari ng isa sa mga malalaking grocery franchises sa bansa. So, on their end, wala pang ibang bagong statement tungkol dito, pero yung naging change of ownership kasi 100% na paglilipat yun. So, from the Villars, napunta siya dito sa mga and pero eto ngayon, wala tayong directly nakausap na from Prime Water. Ang inaasahan din natin merong lalabas o may panayam tayo, pero we're trying to reach out to them para malaman kung ano ba yung nilalaman pa, kung may mas malalim pa sila pinaghuhugutan doon sa objection nila. And to note, may mga nabanggit kanina na mga kumpanyang malalaki na prospect na papalit bilang water concessionaires. Pero inaaral pa raw nila, binubusisi pa raw nila ito, pupunta raw sila sa iba't ibang bahagi ng bansa para matignan kung sino yung pinakakwalipikado. Alam mo, yung joke nila nung nangangampanya daw sila dyan sa Bulacan. Lahat daw pinangako, pabahay, lupa. Ay ba, syempre, kailangan Tubig, ng hindi. tubig hindi. Pero ng tubig. Kasi specialty nila ay bahay. Cambio tayo ng paksa. Ito, sa Supreme Court, di ba, meron, pinagpapaliwanag daw ng Supreme Court si Senate President Tito Soto. No? Kasi posibleng indirect contempt na petition over his remarks na sinabi na parang impossible dream na raw. Posible ang mangyayari impeachment sa ruling ng Supreme Court. Actually, Lord Denise, sa mga lumipas na linggo, ang unang pagka tinatanong natin itong Senate President Tito Soto, ang una niya laging sinasabi, everything is still speculative. Kaya mahirap parang magsabi, lalo na kuwari tungkol sa timeline, ano na nga ba yung magiging aksyon, ano ba yung nakikita na ng ilang mga senador. Kasi nga, sila ay maninilbihan daw bilang senator judges kapag lalo na pag nag-convince sila bilang impeachment court, nahahawak sa kaso or trial doon sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang lagi pang ninanote dyan ni SP Soto, magtatalaga nga raw sila ng magsisilbing spokesperson ng impeachment court. Pero tungkol doon sa pinakokomento na siya ng SC, sa ngayon kasi wala pa tayo nakukuhang bagong panayam kay SP at aabangan natin siya bago magsimula yung sesyon. Pero yan din yung nabanggit din, for example, ni minority member, si Senator Robin Padilla, na sa kanila raw ang sinasabi raw ni SP Soto nung nag-all senator caucus sila, wag daw munang magsalita tungkol sa impeachment, lalo pat, again, everything is still speculative, wala pa naman daw botohan sa Kamara. And yung mga sinasabi ni SP, parang yun yung sinasabi niya, yung note niya lagi doon, kung matuloy, kung magbotohan sa Kamara, kung mag-transmit na mapunta sa Senado, ito yung gagawin ng Senado. Yun yung sinasabi ni SP nga na they will proceed forthwith. May hearing pa si Tito Sen, kasi hindi naman nila alam yung rules ng Nako, oo. Marymon, anong reaksyon ng mga ibang senador? Sila ba ay nasa depensa rin ni SP? O are they opposing that as well? Ang nakakausap pa lang kasi natin sa mga lumipas na araw ay ilang mga miyembro pa lang ng majority. For example, sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na sinasabi naman nila, nagpe-prepare sila kung ano man ang mangyayari. Si Senator Ping, sabi niya nga, meron siyang isang judge na makakasama para nga mag-brush up doon sa rules ng impeachment, sa rules of court. From the minority, for example, Senator Marcoleta, sinasabi niya, hindi naman daw siya nagpe-prepare kung may darating. Si Senator Jinggoy Estrada,
Ang nasabi niya kung siya raw ang papipiliin, parang may mas marami pa raw bagay ang dapat pagtuunan ng pansin sa bansa, yung mga issue daw dito. Pero kung nandyan daw yung impeachment, nandyan na raw yan. For Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, ang nasabi niya naman tungkol dito is hindi pa nila malalimang na pagdidiskusyonan yung tungkol sa impeachment ang minority. Pero kung mangyari man ito, ang susundin naman daw nila yung rules, susundin naman daw nila yung process, yung batas, lalo pat may mga senador naman daw sa minority na aagapay sa kanila. Minority, Mary Mon, to last question ko na lang. Maliban sa kung ano yung ma-expect natin sa plenary session today, sinong senador ang nagsabi kahapon na, kayo naman, tagal-tagal nyo na dito, hindi nyo pa alam yan. Well, si Senator Robin Padilla kasi ang nasabi, natanong natin sa kanya kung siya ba ay nung a year ago kasi nung mag-impeachment na kung supposedly kung matutuloy yung impeachment ni VP Sara sa Senado, ang nasabi rin kasi doon ni Senator Robin, ang gusto niya raw sana is pro Sara yung uupo bilang Senate President. So, ni-refresh namin kung ganun pa rin ba ang stance niya. So, ang sabi ni Senator Robin Padilla dito, oo, hindi pa rin naman daw nagbabago yon. Pero ang realidad kasi, ang Senate President ngayon, si SP Soto, so yan na yon. But for him, ang trabaho daw nila sa minority ay Kumontra. mag-oppose. I-oppose daw nila lahat ng nangyayari daw doon. So hindi lang daw impeachment. Doon napasok na, alam naman na daw yan ng mga kawani natin sa media na matagal na raw na nagbabantay sa Senado. And though ang sinasabi pa ni Senator Robin, yan daw yung parliamentary procedure daw ng minority to oppose. Kaya pagdating ng impeachment, magkakaroon ng oposisyon. Pero again, from the minority, sabi nga ni Senator Alan, hindi pa na raw nila ito na pag-uusapan. Sabi naman ni Senator Amy, sa kanila sa minority nga, very vocal daw itong si Senator Robin tungkol nga sa possible na pag-oppose kapag umakyat na ang impeachment or ang articles of impeachment sa Senado. Dapat alam nyo na yan. Oh, tagal-tagal na dito, hindi pa alam yan. Nakakahiya naman, ano? Oo, alright. Mary Mon, hindi matagal pero maraming alam. Okay, maraming salamat sa update sa ating Mojo na kailangan bumalik sa Senado, Mary Mon Reyes.